because that's when he got it. Boom! Big left hook that dropped him. Clean. That was where the referee knew that he had to do a count out. That was the end of the fight when he got back up. Big left hook, left forearm, and that is what separated his senses. He was Dalawang Pinoy na mas malakas pa sumuntok kay Naoya Inoue ng Japan, bagong kampyon ng Pilipinas. Isang Pinoy boxer ang sobrang nahirapan sa bato-batong kampyon na kanyang nakalaban. Ngunit pagdating ng round 7 ng kanilang bakbakan, ay tinodo ng Pinoy ang kanyang lakas sa laban na naging dahilan upang brutal na manakaut ang bato-batong Indian. Sa tindi po ng ginawa ng Pinoy ay hinangaan talaga siya ng isang napakagandang diwatang prinsesa mula sa Sri Lanka. Nakomatos ito at diretsyo sa ospital dahil sa tindi ng kamao ng ating kababayan, ang kanyang kaluluwa ay pansamantalang natanggal. doctors are looking to him. They're going to take care of him. We have the best medical staff here and the best hospital accumulation of strikes, and I think this was the beginning of the end now, because that's when he got it. Boom! Big left hook that dropped him. Clean. That was where the referee knew that he had to do a count out, and that was the end of the fight when he got back up. Big left hook, left forearm, and that is what separated his senses. He was knockout. Sino ang Pinoy boxer na ito na ating kababayan na hinangaan ng mga diwata at dayuhan dahil sa lakas ng kanyang kamao ay brutal niyang tinapos ang kalaban? Yan ang ating pag-uusapan. Si Jules Victoriano ay ang ipinagmamalaking boksingero ng bayan ng Iloilo. Bata pa lamang ay nasanay na sa hirap ng buhay ang ating pambato. Literal na kailangan ito magbanat ng buto upang mabuhay ang pamilya sa masalimuot na mundo. Hanggang naisipan ng ating bida na pasukin ang pagiging isang boksingero dahil sa kakaiba niyang lakas at natural na talento sa sport na ito ay mabilis ang kanyang pagsikat. Hanggang nabigyan siya ng pagkakataon para kalabanin ang kampyon na ipinagmamalaking rank number 1 na boksingero sa bansang India. Ito ang pinakamahusay sa bansa nila. Bato-bato ang katawan nito at sobrang solido, kaya wala daw talagang pag-asang manalo dito ang ating pambato. Bukod kasi sa mukhang mahina at inosente ang Pinoy, ay tinalo ng Indiano lahat ng nakakatakot na boksingero sa lugar nito. Kaya heavy underdog talaga dito ang ating pambato. Araw ng Sabado, November 26 taong 2022, sa Sugatadasa Indoor Stadium, Colombo, bansang Sri Lanka, dumayo ang ating pambato na si Jules Victoriano para harapin ang kampyon ng WBC Asia Continental Lightweight Division, ang bato-bato at nakakatakot na si Sachin Dekwal. Meron itong impresibong record na 11 panalo. 7 dito ay sa pamamagitan ng KO at isa lamang po ang kanyang talo. Habang ang ating pambato ay mayroon ding 11 panalo, 8 dito ay sa pamamagitan ng KO. Ngunit 5 na po ang kanyang talo. Kaya iniisip ng Indiano at lahat ng tao dito na madali na lamang po matatalo ang ating boksingero. Nanunood sa laban na ito ang napakaraming makapangyarihang tao sa bansang Sri Lanka. Napakaganda rin ng mga diwata nila. Round number 1, napakalaki ng kalaban at seryosong-seryoso ito na tapusin ng ating kababayan. Agresibo naman agad ang Indiano kaya napaatras agad ang ating pambato. Off time. But he's back in shape, and he's back in fighting shape. He comes from the land of Manny Pacquiao in the Philippines. Yourself early on, but instead look for opening. Nag-iingat dito si Jules Victoriano kaya pinag-aaralan niya muna ang kalaban nito. Pass where he reaches the body with that left, haven't warmed up. It's the best chance to score a quick fighter was Sachin Dekwal, the champion. And I think the score. Let's take a look at some of the replay. Vintage Sachin Dekwal with some Sa round number 2, sumasabay na ang Pinoy sa galawan ng Indiano pero ayaw ding magpatalo ng kampyon na kalaban ng ating pambato. that range, that timing, power in different angles as compared to orthodox fighters. Good
body shot there, and good combination. Caught Jules right on the catches him back with that straight left. Good round. Let's take a look at some of the highlights. Sachin Dekwal landing a nice jab there. Good combination to finish off that exchange. But Jules Victoriano. Round number 3, duguan na ang bunganga ng kalaban. Pero ayaw pa rin nito magpatalo sa ating kababayan. Sumugod dito, ngunit nahuli siya ng counter ng ating pambato. Of major significance. Oh! Big left hook landed by Jules there. Napaupo naman dito ang ating pambato, ngunit sinabi ng referee na nadulas lang daw ito. Pero sa isip ng Indiano at ng mga hurado, knockdown daw talaga doon ang ating boksingero. That's counted as a knockdown, not a knockdown. It was a slip. But it still makes the champ think about something. He's managed to knock his mouthpiece out, but the action continues. Hold on. Oh my goodness. The referee has paused the action for a second till Sachin puts his mouthpiece back. That was certainly flurry of the... Now, it's going to be interesting to see whether he spat his mouthpiece out or was it knocked out. Sa round number 4, may kumpiyansa na ang ating kababayan na pabagsakin ang kalaban dahil sinabi ng kanyang trainer na knockout lang talaga ang pag-asa nilang manalo sa laban, kaya naging agresibo na dito ang ating kababayan. They're in very, very well conditioned. Both fighters pawing at each other now, trying to find an opening. But this is very good. Referee admonishing Jules, saying keep a little over 30 seconds. Now it's the end of the round. Round number 5, mukhang pagod na ang kampiyon na Indiano habang ginaganahan pa lamang po ang ating pambato. Nakakatama na ng mga solido ang Pilipino kaya napapaatras na ang kalaban nito. Nice counter left hook from the champion. Oh, again, that's what to watch out for. Again, that right hook. A big uppercut, lead hand, staggering left hook. You know that caught the champion backing away immediately. Smartly clinches with the challenger. Nice 1-2 return fire from the champion. This is a tough fight. He's not going anywhere. Stop! Sa round number 6, nanghihina na ang Indiano at lalo namang lumalakas ang ating pambato. Sobrang focus na ang Pilipino na tapusin ang kalaban nito, pero ayaw pa rin itong sumuko dahil kampiyon nga po ang Indiano. Beautiful work by the champion, Jules. He's trying to find his way in. Good 1-2 combination. Beautiful double. He needs to start stepping in. He needs to make this a dirty fight. That's the only way he's going to get his attention. Sa round number 7, dito natatapusin ni Jules Victoriano ang kampiyon na kalaban nito dahil sobrang laki na daw ng kalamangan ng kalaban sa scorecard ng mga hurado. Nakipagsabayan ang kampiyon na kalaban sa ating kababayan kaya tinamaan ito ng isang solidong kamao na nakapagpabagsak sa kanya sa laban. And I think this was the beginning of the end now because that's when he got him. Boom! Big left hook that dropped. Hilong-hilo na dito ang Indiano pero pinilit pa rin itong lumaban kaya ang resulta, brutal knockout ang kinalabasan. Standing count, but the action continues. Over a minute left in this round. And this is where it gets interesting now because Jules Victoriano smells a lot. Oh! It's over! It is over! This fight is over, ladies and gentlemen. Bang, bang, bang. And that's all she wrote. What a great time. Sa tindi ng pinsala na tinamo ng Indiano ay halos kalahating oras itong nakahiga at di makatayo hanggang kay nailangan na niyang isakay sa stretcher dahil nakomatos na ito. Ganito katindi ang kamao ni Jules Victoriano na ating pambato. Hinangaan naman siya ng mga diwata sa Sri Lanka at naging matunog dito ang pangalan niya. Isang Pinoy na hindi sumuko sa laban, di nawala ng pag-asa kahit dihadong-dihado siya sa kampiyon na kalaban at nangyari ang kinatatakutan ng kalaban, isang brutal na knockout ang kinalabasan. Si Jules Victoriano ay minsang pinakita sa mundo na ang lahing Pinoy ay lahing palaban. Pinoy boxer na mas malakas pang bumitaw ng body shot kaysa kay Naoya Inoue. Kaya naman, eto na yung bagitong Pinoy na boksingero na may pag-asa talagang manalo kay Naoya Inoue bukod kay Casimero.
Marami na talaga ang Pinoy na nabiktima ni Naoya Inoue gamit ang mga halimaw na body shot. Pero ibahin nyo ang bagitong Pinoy na ito dahil malamaso ang kanyang kamao na bagito nating pambato. Sa sobrang lakas, halos round 1 lang lahat ang itinagal ng mga naging kalaban nito. The left uppercut doesn't look like Japan's gonna get up. Nagpakilala na ang boksingero na maaari talagang tumalo kay Naoya Inoue. Pinaputok ng bagitong boksingerong ito ang mga atay ng kalaban. Puro powerful na body shot ang kanyang pinakawalan na naging dahilan ng pag-ayaw ng kanyang mga kalaban dahil ang atay nila ay lubos na napinsala sa kamao ng ating kababayan. Hindi rin basta-basta tinatamaan ang ating kababayan dahil naka times 10 ang observation haki na kanyang depensang galawan. Si Herlan Sexto Gomez ay isang bagitong Pinoy na boksingero. 24 anyos lamang ang ating pambato. Batak sa hamon ng buhay at kakatrabaho. Bata pa lamang ay pinasok na niya ang larangan ng pagiging isang boksingero. Nagmula po sa bayan ng Bacolod City, Negros Occidental ang ating bida. Simple at payak lang ang pamumuhay nila kaya siya ay naging mabait at mabuting bata. Upang makatulong sa kanyang pamilya habang nag-aaral ang ating bida ay sumali ito sa Philippine National Games Sports ng boxing. Mula 2015 hanggang 2018 ay walang nakatalo sa kanya at sa Pacquiao National Cup noong 2018 ay naging kampiyon siya. Hindi rin basta-basta ang mga tinalo ni Herlan dahil mga dating kampiyon ito sa international boxing. Veterano at bato-bato rin talaga ang mga katawan nito na mahirap ding talunin. Kaya naman kinabahan talaga ang hari ng mga boksingerong Hapon nang magpakilala ang ating pambato gamit ang mga malamasong kamao nang durugin niya ang mga atay na mga nakalaban nito. Sa pagpasok ng taong 2023 ay hindi pa natalo si Herlan Gomez. Knockout lahat ang nakalaban at hindi man lang umabot hanggang round 5 sa ating kababayan. Madalas hanggang round 1 lang ang mga kalaban sa sobrang lakas ng ating kababayan. Araw ng Huwebes, May 25 taong 2023 sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Dumayo ang ating pambato na si Herlan Gomez para kalabanin ang pambato ng Thailand. Si Jack Pansangtong ay may pambihirang record na 12 panalo, 11 sa mga ito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona. Samantalang ang ating pambato ay meron lamang 8 panalo, 6 sa pamamagitan ng KO at 1 talo. Kaya heavy underdog talaga dito ang ating pambato. Pero round 2 lang pala ang itatagal ng Thai na boksingero. Round number 1, matangkad po ang kalaban ng ating kababayan. Pero hirap siyang patamaan ang ating pambato dahil naka-observation haki agad ang depensa ng ating boksingero. Thai fighter. Jab there from Japan. Good jab there from Herlan. Japan almost slipped that jab. Right hand. So that almost connected as well for Herlan too. Japan misses with his left hook counter. Stiff jab from the Thai fighter. Japan with the height advantage. And it is noticeable. Going to be over 10 rounds. The Thai fighter adding on to it too. Herlan firing back with his own left uppercut to the body. Jab there from Herlan. Jab back from Japan. Jab. Japan staying poised, waiting for the counter. Missing with his counter. Right hand there from Herlan. Left hook as well. Finishing strong here, the Filipino in round number 1. Herlan going to the body too. Oh, good left hook there from Herlan. He's going to town on Japan now with some more punishing haymakers with the uppercut on the right hand. Sa round number 2, dito natatapusin ng ating pambato ang Thai na kalaban nito. Puro powerful na suntok sa ulo at bodega ang papakawalan ng ating boksingero. Having a fight in the fight. Good body shot there from Japan. Herlan rallying back with his own 1-2 and going to the body and to the head. Herlan pouring on the pressure early on in round 2. And the body there from Japan. And again, he goes back to the same shots. Japan's guard lowers to protect his body from the body shots. Good body shot there from Herlan. Right hand connects, misses with the second right hand. Japan trying to fire back. Herlan landing with the left hook.
Japan closing distance to zone 1-2. The champion. Challenger trying to fight back to zone 1-2, but being snubbed on the inside by the bodywork from Herlin. And Herlin now delivering hard right hands down the middle, ending that combination with a left hook. Right uppercut from Herlin. And he's down, Japan. Malamasong bigat ng kamao ang pinakawala ni Kabayan na nagpadurog talaga ng atay ng Thai na kalaban. Japan is down. It was the left uppercut to the body before. Sa sobrang lubha ng pinsala ay hindi na niya nagawang makatayo pa. Sobrang lakas talaga ng ating bida. Dinurog niya ang atay ng kalaban niya. That was a really good fought matchup between these two. 3 buwan na makalipas, araw ng Sabado, August 26, taong 2023, sa Le Meridian Arena, United Arab Emirates, muling dumayo si Herlan Gomez para ipalapa daw sa hari ng India. Si Vikas Dahiya ay may batu-batong pangangatawan at isa ring di-kalibreng boksingero at papagapangin daw niya ang ating pambato. Pero round 1 lang pala ang itatagal niya sa ating boksingero. Kitang-kita na agad dito ang pagkakaiba ng dalawang boksingero. Pang heavyweight ang kamao ng ating kababayan na dumaan sa malinis at maayos na proseso. Kaya nagmukhang pang mekos-mekos na pagkain ang galawan ng Indiano. Isang napakalakas na suntok sa bodega ang pinakawala ni Herlan. Ang brutal na nagpaayaw sa Indianong kalaban. Hindi na nito kinaya at sumuko na talaga siya dahil nadurog na pala talaga ang kanang atay niya. Kaya naman dahil dito ay si Herlan Gomez ay kinatakutan ng buong Japan, lalo na sina Uya Inoue na pwede na talagang tapatan.